Siyempre nung time na binitawan ko na yung pagbabarko, dun na dumarating sa point na siyempre no turning back na, eh. Magandang araw mga ka-apply. Nandito na naman tayo sa ating panibagong episode. At meron tayong dinayo dito sa May Kawayan, Bulacan na printing business. Ito yung business nating kasosyo, si kasosyong Ian Francisco. Itong ANC Extreme Sport and Apparel. At layuin natin yung negosyo niya and sigurado may matututunan na naman tayo dito. Let's go! Uy, Kas! Yun, guys! Patok, Kumusta? morning. Yun, good morning, guys. Welcome Ayun, sa INC. yun, guys. Gusto lang namin makita yung negosyo mo, ano yung progress. Tara, turo mo naman. Pasok tayo, Kas. Yun. Yun, let's go. So, welcome sa INC Extreme Sports Apparel, Kas. So, andito tayo ngayon. Puro kami sportswear dito ngayon. So, most likely, yung mga ginagawa namin pang basketball, company uniforms, yan. Pang volleyball, more on pang sports. Pang sports talaga. Wow. Ganda nitong allocation mo talagang pang pang mayaman. Ay, hindi naman, Kas. So, kumbaga, mas napili lang namin para mas kita sa mga visible siya sa mga clients namin. Kaya ditong location na to. Yes, Kasi ibang location, ba't di mo naisip na ilagay ito? Dito kasi sa Bulacan, Kas, medyo limited lang yung area na hindi pinapaha. So itong area na to, ito rin napili namin kasi hindi siya binabaha. Parang take. So ito naman, Kas, meron tayong printer dito. Dito piniprint. Ang nagiging operation natin is from printing to sa pagdaday ng mga t-shirt like ganito. Ano yan, Kas? Kayo na rin yung nagtatahi nito? Yes, Kas. So, kami na rin nagtatahi para at least kahit paano yung quality ng tahi nakikita namin. Then makapag-provide kami ng mas quality na tahi. Baga pagka meron nagkaroon ng problema o Yes, maayos mas agad. mabilis namin maayos. Ano yun talaga yung quality? Yes, Yung yes. software, di ba? Kailangan. Ang ganda ng ngayon, ng mga sportswear. Unlike dati, di ba? Dati parang yung mga damit, tinatag FIFA eh. Yes. No? At ngayon, parang na siya. Yes, Naka-indicate na siya. Oo. Yeah, isa rin yun. Yung mga dati kasi, Kas, meron tayong from dark transfer, vinyl, tapos na uso na naman yung DTF hanggang sa full subli. So, full subli. Ito yung full subli natin from printing to pagdaday ng damit. Kaya hindi siya kumukupas. Kaya mas nagugustuhan ng mga clients natin ngayon kasi nga kumbaga quality na rin siya, tapos hindi na siya kumukupas kahit anong kuskus mo. Hindi na nawawala Yes. yung pinaka. Parang siyang no? Dati, pintura lang. Yes, so Ngayon, seal screen. Yun. Oo, ngayon di ba na, no? Talaga. Yes, Lahat dito na sa More on printer na siya. So, kahit yung printing na to, Kas, kung merong mga gusto rin magnegosyo, tingin mo, mga magkano yung nila? so, depende kasi, Kas, kung halimbawa nag-uumpisa ka pa lang, pwede ka naman mag-invest sa mga pang startup na mga machine. Meron. Yes, meron din meron naman. tayo. Actually, ito pang startup to, Kas. Meron tayong 1 head, 2 heads. Yeah. So, napili natin 2 heads kahit Two paano heads. makasabay sa bilis ng production natin. Ibig sabihin, dalawa yung magagawa na ito. Ganon, parang ganyan. Ito, isa. May isa pa. Yung 2 heads niya, Kas, dalawa yung head niya, mas mabilis yung pag-print niya. Mas mabilis lang. Oo, mas mabilis yung Galing, no? meron yan hanggang 8 Yun, heads. sige tayo dito, Kas. So, Kas, welcome sa ano natin. Ito yung graphic artist natin. Siya yung gumagawa ng mga design natin, Kas. Yan. So, from designing hanggang sa ipapattern niya, then mock-up hanggang sa pagpunta sa pagpiprint na. Talaga may may mga tao ka na talaga sa mga ganito. Kailangan may designated na tao ka para kahit papaano mabilis yung proseso ng pagtanggap natin sa mga clients. So, most likely kasi may mga clients na hihingi ka agad ng mga design nila. So, kailangan may maibigay tayo mga design na kahit
maraming klaseng design. Kung anong parang gusto mas nila. mabilis Yes, din. oo. Siyempre, di ba? Hindi Mabilis lang yung lahat process. puro sa'yo, di ba? Yes, so Yung iba, yung... dito naman Kas, itong area natin, dito yung sales natin, si Ate Elaine. So siya yung tumatanggap, siya yung nakikipag-usap sa mga clients natin by online. So siya yung nagpa-process ng mga project ng mga customer. Then si Abigail naman, siya yung secretary natin. Siya yung nagla-line up ng mga tanggap sa customer, like for example, mga sizes. Yan, kung anong gusto ng customer, may polo, may t-shirt, yan, may jersey. So siya yung naka-designated doon. So, para ipasa naman niya kay artist, para kung gagawin na ni artist, mapupunta naman kay sa printing. Then, after printing, yun naman yung tsaka na natin itatay. Yes, yung tahian mo, nandito ba o... Yung tahian natin Kas, nakabukod. Nakabukod. Nakabukod siya. Ba't siya nakabukod? So ito kasi nung time na kinuha na natin to, hindi na kasya yung tahian. So then wala na rin space sa ibang stall na to. Kaya napili natin, yun lang yung available. Kaya doon tayo nakapaglagay. Mas nakakatipid ka ba doon? Tingin mo? Kasi... Actually, hindi. Hindi. Kasi unang-una, syempre yung process ng trabaho. Kasi nga, mas, kumbaga, pupunta ka pa doon napupuntahan pa namin. Like, for example, may mga kailangan sample. Ibig sabihin, mas mainam pa rin na nandito na. Yes, dapat pagkabigin. Pero yun naman yung win-workout namin yun. Kaso, na dapat kailangan magkasama sila. Galing, no? At yan, Gas, meron tayong konting interview para sa'yo para may share mo din yung mga journey mo, yung experience mo sa mga ka-affiliate natin. Okay lang ba? Yes, Kas. Welcome. Yun. Tara, usap tayo. Yan mga ka-affiliate, nandito na ulit tayo para kausapin natin si kasosyong Christian. Yan para malaman natin kung ano yung mga journey niya, yung mga pagsubok o yung mga na-experience niya sa pagninegosyo. Yan Kas, bati ka muna sa mga ka-affiliate natin, sa mga nanonood sa atin. And pakilala ka and ano yung line of business mo, yan mo na rin. Okay. Hello mga ka-affiliate. Welcome to ANC Extreme Sports Apparel. Sportswear kami. So gumagawa kami ng mga jersey, pang company uniforms, and pang rides na uniforms. Yun Kas, Ian, pakikwentuhan naman kami ng journey mo sa buhay pagnenegosyo. Okay Kas, so way back 2021, so retired seafarer pala ako Kas sa akong seaman. So dati, kumbaga okay naman yung income namin ni Mrs. So dumating sa point na nagkaroon kami ng baby. So kumbaga nag-iba na yung circle ng gastos namin. So kumbaga ang pinaka napag-aralan ko doon is ipon muna. So hanggang sa napag-aralan ko yung ipon, yung pala hindi pa rin sapat yung pag-iipon hanggang sa pag-uwi ko galing barko. So sabi ko hindi pwedeng kumbaga hanggang sa comfort zone lang ako. So nag-try ka ako na mag-open ng sunk shop na kung anong skills ko rin. So, kasi 2012, nasa printing na ako. So, habang nag-aaral ako dati, pumapasok sa printing. So, wala akong naisip na magiging pwedeng ibang negosyo na gagawin, kundi printing lang talaga. So, yun lang yung alam ko. So, nag-try lang naman ako hanggang sa umabot ako ng 9 months na tambay. Hanggang sa na-enjoy ko lang yung process. Income, expenses, yun yung mga napag-aaralan natin. So, hanggang sa mga napapanood natin si Arvin Rubia, napag-aralan natin yung mga cash flow. So hanggang na-enjoy ko na yung process. And then dumating sa point na tumatawag na, nangungulit na yung kanya, kailangan akong pasakayin. Then hindi ko naman pwedeng maiwan kay Mrs. kasi maliit pa yung baby namin. So ang nangyari, nag-decide ako na iwan ko sa kapatid ko, panganay. Itong printing? Yung sa Maynila namin. By the way, Kas, meron kaming sa Maynila 322 digital printing. So, yun yung una naming binuksan ni Mrs. So, yun yung iniwan ko rin sa kapatid ko. Isa lang yun sa Maynila niyo? Yes, Kas. O dalawang? Isang pangalawa to?
Isa lang muna. Ito lang na dati. First branch namin yun, yung main branch namin. Then, okay naman. Dumating sa point na nakasakay na ako. Then, naiwan ko sa kapatid ko. Nakikita ko naman yung process na gumaganda yung ano. Then, pagbaba ko, doon na ako nakapag-decide na sabi ko parang hindi ko kaya na iwan pa yung pagnenegosyo. Kasi nga, baga una-una, syempre, yung process, nandun ako sa process na nagbi-build na ako ng pagnenegosyo. So, yung mga idea na naiisip ko pag nasa barko ako, mas lalo ako na-stress kasi kumbaga hindi ko siya na-apply pagka halimbawa may gusto akong gawin sa negosyo na tinayo namin ni Mrs. Hindi ko siya ma-apply kasi nga nandun ako sa barko. So, yun, hanggang sa nakapag-decide kami ni Mrs. na pag-uwi ko na hindi na ako sasakay hanggang sa hindi na ako nag-isip na mag-full back pa na kumbaga isipin pa na sasakay pa ako. Ito na to. Yun na ito yung katotohanan. Ito na sa harapan ko, todo ko na to, ganun. So, wala akong ginawa kundi sa una, nood lang ako kay Cas Arvin Urubia hanggang ina-apply ko lang yung mga sinasabi niya. Ayun, Cas, hindi pa kumikita ng ganung kalaki yung business mo pero nag-turn ka na dito sa pagnenegosyo agad o medyo nakikita mo na malaki na? Nakikita ko na siyang lumalaki na. So, kumbaga nasasapatan niya na yung pangailangan namin ni Mrs. Then, sa kita namin sa barko, okay naman. Nasasapatan niya. Then, doon ako nakapag-decide na hindi na titigil na ako sa pagbabarko. Hanggang sa pinag-aralan ko na pinag-aralan na. Mas lalo ko pang yung skills ko sa printing, then sa pagnenegosyo. Yun, Cas Ian, ano yung memorable na experience mo dito sa pagnenegosyo mo? Yung hindi mo siya makakalimutan. Ayun, Cas, syempre, nung time na binitawan ko na yung pagbabarko, doon na dumarating sa point na, syempre, no turning back na eh. So, minsan, dumarating sa point na bumababa yung sales mo. Doon ka nakakapag-isip na bumalik ka na naman. Parang gusto kong bumalik, parang gano'n. Pero hindi pala. So, mali pala. So, yun yung mga experience ko na kumbaga kinakabahan ako. Kumbaga paano pagka sumabit yung isang buwan na walang sales, 'di ba? Paano pagka hindi kinaya ng sales, kakayanin ba ng pagtustos ko yung meron kami ni Mrs. May mga anak kami. Yun yung mga experience ko kasi na mga nahihirapan ako sa pagnenegosyo. Siyempre, kumbaga nagbi-build ka pa lang, nag-start ka pa lang. Unti-unti mong mapalaki yung sales mo. Yun, Cas. Yan, Cas, ano yung mga future plans mo dito o paano mo pa siya naiisip na palakihin pa? So, branding, Cas. So, kumbaga doon ako nagbi-build na ng brand. So, gusto kong makilala yung brand na isa sa magiging magandang printing sa printing industry na kumbaga kilala yung brand namin. So, pagdating hindi lang daw na kumbaga lahat pinatatanggap namin. So, kumbaga sa quality, kumbaga kilala kami. Then kumbaga mas maparami pa namin yung mga kumbaga mga clients namin na kumbaga hindi nagsasawang bumabalik-balik sa mga gawa namin. Dahil tumututo kayo sa quality. Yes, quality kami. So kumbaga hindi kami yun talaga yung pabalik-balikan talaga kayo dahil doon. Siguro minsan hindi rin talaga maiwasan yung kumbaga error sa mga gawa. So, paano yung sinusolusyonan nyo? Kunyari, nagkaroon ka ng problema. Anong problema yon? So, for example, kumbaga, hindi mo maiwasan na nagkakaroon ng mga rejects. So, may mga gawa kayong mga rejects. So, ang mga sinasabi ko lang sa amin, sa team namin na kailangan kung nandun ka pa rin sa clients, sa side ng clients na kumbaga hindi mo sila iiwan porket nagkaroon ng problema yung project. So dapat magkaroon ng problema yung project, assist mo pa rin na kumbaga kausapin mo pa rin sila na kumbaga kung bakit nagkaroon ng problema, then gagawa ng paraan. Kumbaga at least kahit papaano hindi sila manghinayang doon sa pinagawa sa inyo. Galing kumbaga maraming ganoon na na nagkakaproblema kapag yung iniiwan na lang nila. Hindi nila na iisip na pag iyon, na-appreciate ng mga customer mo, lalo silang natutuwa at babalik sila, di ba? So, yun yung mga binibuild namin, yung trust ng customer namin. Yun, Cas. Pinaka namin is makilala sa printing industry na number one quality yung aming mga products.
Kasi marami din marami rin talagang tumitingin sa quality eh. Yes, kaso Kalimitan yes. Kasi yung iba kasi bibili lang ng makabili lang tapos Yes. ilang sira na agad. Yes. Dapat naiisip din talaga. Kumbaga, naiisip din naman nila yun. So, alam naman natin pagdating sa printing, kumbaga marami na nagtatayo, then kumbaga price war talaga. As in, price war. Sobrang yun nga lang, kumbaga nag-stick kami sa pinaka motivation namin na quality talaga. So, kumbaga hindi kami nagbaba, hindi kami nagbibigay ng price na nakikipag price war. So, kumbaga yun yung ginagawa mong paraan para siyempre may mga price war na. Yes. Lalabanan na. Ikaw, kumbaga sa quality ka na tumingin. Yes, quality. Service. Yes. Doon ka na tumitingin Yes, para kung medyo siyempre, bayad ka ng maayos din yung maayos naman. Kumbaga smooth construction lagi yung pinaka namin sa client namin. Although maraming nagbibigay ng mas mura, pero kumbaga masakit naman sa ulo. Diba? Sa amin naman, smooth transaction. Lagi bibigay namin sa clients namin. Galing. Ano yung inspirasyon mo na bakit ka nagpapatuloy and ginagawa mo tong business na to? Yes, Kas. Una kong pagkakaintindi sa pagninegosyo, kundi kumita lang ng pera. Hindi pala ganun. Hindi pala ganun. So, kumbaga habang tumatagal na pag-aaralan natin na yung kumbaga ito yung purpose na binigay sa atin ni God na kumbaga ikaw lang nakakaalam. Then yung purpose na yun, ikaw lang nakakaalam. Kumbaga hindi dahil sa kumita ng pera, kundi makapagbigay ng serbisyo like for example sa mga clients namin ng maayos na serbisyo. Then kumbaga mas magkaroon pa ng tulong sa economy natin na magkaroon ng trabaho yung mga kapwa natin Pilipino. And yun Kas, pinaka ko talaga is kumbaga mas mapaganda pa namin yung namin sa mga customer namin. Yun yung pinaka-pangarap. Yung sa hugot, meron ka bang hugot na hugot sa siyempre may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong pinagdaanan na malalim. Tapos na ako kunyari sample. Hindi na mangyayari sa akin. So, gano'n. Sa akin naman Kas, normal sa mga kapwa ko mga seafarer. So pares-pares tayo kasi lagi talaga namin problema pag nasa barko. Una, ang pinakamahirap pagdating sa pagsisiman is yung nandun ka sa point na sobrang may alon, ang laki ng mga alon, bagyo, natatakot ka. So ang pinaka napag-uusapan lang namin doon, magnegosyo na lang tayo. Pero dumarating sa point na ang daming mga seafarer na kumbaga tumanda na pero hindi pa rin nakaalis dun sa sistema na meron dun. So isa lang sa nagiging ko is lumabas lang kayo sa comfort zone nyo na kumbaga huwag kayong matakot. Siguro dati kasi syempre nasanay tayo sa 15-30 o di kaya monthly may natatanggap tayo. So kaya siguro hindi rin sila nakakalabas sila sa comfort zone nila, hindi nila naiiwan sa pagsisiman nila. So isa yun sa magiging is yung kumbaga lakasan nyo lang yung loob nyo. So pares-pares tayo ng mga normal na tao na nangangarap. Then darating din sa point na ibibigay sa ni God kung anong hinihiling mo. Basta maayos lang yung pinaka magandang iniisip mo para sa kapakanan ng iba. Kapakanan ng lahat. Galing, no? Kasi yung iba, talagang tumatanda ng sobrang tanda, no? Kasi tumatagal na sa ganung rat race ng buhay. Hindi talaga nakakaalis sa comfort zone nila. Ganun lang yung sistema. Napakahirap naman kasi talaga. Yes, kaso. Napakahirap. Bago ka mag-transition sa ganun na, business na ako. Kasi na-experience ko rin yun. And ako, ginawa ko, inalis ko na lahat ng trabaho ko. Yes, kaso. Talagang ito na yung gagawin ko. Yun lang na yung ginawa ko. Turning back na Kas. Wala na. May mag-offer sana. Dito na tayo, galingan na natin Kas. Yun lang, mapapayo ko lang sa mga kapwa ko si Perer. Habang bata pa, kung kaya pa ninyo, siguro simulan na ninyo na makapag-start kahit pa paano maliit na negosyo. And darating sa point na ibibigay din sa ni God. Tuloy-tuloy lang, yes, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ka lang, may isip ka na, ganito. Lalaruin mo siya Tapos, mapag-aaralan mo kumbaga, mas lalo mo pang magkakaroon mo pa ng desidido na
ayusin yung pagnenegosyo. Naniniwala ka ba dun ka sa yung enjoy mo lang yung proseso? Yes, Kas, oo, enjoy lang. Enjoy mo lang yung process. Yung stress, kamusta naman yung stress? Yung stress, Kas, normal na sa atin mga negosyante. Yung isa nga, pagkakamalan, mas matanda pa ako sa mga kapatid ko, mga ano namin. Kasi nga, stress normal sa atin mga negosyante yan. Kasi diyan tayo hinuhubog ng natin, yung process natin eh. Kumbaga, araw-araw stress. Pero, ganun pa man, bumabangon tayo. Kinakaya natin yung mga stress na yun. Para, kumbaga, para sa negosyo na binild natin. Sa problem, yan, may experience ka na. Yung problema talaga na, paano mo siya sinolve? Paano mo na, magkaroon ng problema, paano mo siya sinolve? Sa akin, Kas, humingi muna ako ng guide sa una kay God. Okay. Siyempre, creator natin, hindi muna ako, kinakausap ko muna. Bigyan niya ako ng lakas ng loob. Then, kumbaga, bigyan niya ako ng tamang katalinuhan na natin yung mga problema na dumarating sa pang-araw-araw. Then, Kas, the rest nun, napag-aaralan na yung problema. Normal kasi yung problema talaga sa negosyo at stress. Sa iba, parang sa kanila, iniiwasan nila yung yun yung pinagkaiba natin sa mga ang mga negosyante sa mga empleyado. Kasi sa atin, ni-embrace natin yung problema, stress, kasi alam natin na may opportunity yun. Diba? So, the more may problema, stress, opportunity naman yung balik. Galing. Yan, Kas, I believe na meron kang produkto na example na gusto mong ipakita sa ating mga ka-affiliate or kasosyo. Yes, Kas, meron tayong riding jersey dito. So, yan, Kas. So, naka-air cool na siya, max cool. So, hindi siya mainit pagka ginagamit, Kas. So, pang long lasting na rin yung ink natin na ginagamit. Yan. Then, meron din tayong pang jersey. Pang basketball jersey, Kas. Yung volleyball, pickleball. Alam naman natin, uso yung pickleball ngayon, Kas, no? So, gumagawa na rin kami nun. Iba-ibang klaseng fabric yung ginagamit namin. Depende sa gusto ng customer. Then, regarding naman sa mga corporate, meron tayong polo shirt, Kas. So, ayan. Dye na po siya. Then, 220 GSM, Kas. Para sa hindi siya mainit gamitin. Then, at the same time, hindi siya manipis. Ganda ng quality, no? You know? So, regarding sa print, yun yung advantage natin. Yung kulay, vibrant siya, Kas. Then, kung anong kulay na meron sa company nyo is nakukuha talaga. So, accurate yung kulay natin. Yun yung mga kalimitan. Gusto nila, gustong kulay ganito. Like, for example, si blue, maraming shade ng blue, di ba? So, yun doon nagkakaroon ng problema. Sa branding kasi yun eh. Yes. Gusto nila for example, yung brand ni ganito, blue talaga siya. Minsan may mga ibang na hindi na yun. So, yun yung mga inaano natin sa clients natin. Kain yung makuha yung talaga. kulay. Yes. So, ayos. Yes. Yun, Kas, ano yung mga last message mo para sa mga gustong mag-printing business din, mga nanonood? Sa mga nanonood, ka-affiliate, ayan. So, lakasan nyo lang yung loob nyo. Then, alam naman natin na sa pagnenegosyo is ups and down yan. So, walang permanente. Kumbaga, hanggang dyan ka na lang. Basta tuloy-tuloy mo lang yung pangarap mo. Alam mo kung para saan yan. Yun lang, Kas. Then, ibibigay sa'yo ni God yun. Yan, Kas, pakiimbitahan naman sila sa kung saan kanila makikita, yung Facebook mo or ano mo, saan kanila makakatagpuan. Okay. Ayan, mga Kas, mga ka-affiliate. So, welcome sa ANC Extreme Sports Apparel and 322 Digital Printing. Yung 322 Digital Printing natin sa Maynila, meron sa Ojon Mall and meron sa La Loma. Pagdating naman sa Extreme Sports Apparel, nandito tayo ngayon sa Malhakan, May Kawayan, Bulacan. And welcome kayo mga ka-affiliate and kasosyo. Sa Facebook, meron ka bang Facebook ko ka sa Ian Fial Francisco. Message mo lang ako dyan or meron kaming Facebook page, 322 Digital Printing and ANC Extreme Sports and Apparel.
pag may mga questions sila, Kas. Yes, Kas, meron tayong tagasagot sa page natin. Then yan, pwede nyo naman kami tawagan or direct message mo ako 0945-805-9004. Yun, thank you, Kas, Ian, Francisco. Thank you sa oras mo, sa pag-imbita mo sa amin dito. And marami kaming natutunan and sobrang thankful kami. Lahat ng kasosyo natin is napakabuti. Yes. Nag-share kayo ng mga knowledge ninyo, na mga natutunan nyo about sa pagbi-business. And marami rin na sa atin natutuwa kasi dami na natutunan. Yun, thank you, Kas. Thank you rin, Kas, sa pagpunta dito sa ANC Extreme Sports and Apparel sa Pagdalaw. Maraming salamat dahil marami tayong ma-provide ng mga idea and knowledge sa mga manonood natin. Thank you, Kas. Salamat. Yan mga ka-plate, isa na naman makabuluhan na kwentuhan at learning na natutunan natin ngayong araw na to. Sa tulong ni kasosyong Ian Francisco, lalo na sa mga nag-printing business, and maraming salamat kay kasosyong Christian at inimbitahan niya tayo. And sigurado naman ako may mga natutunan kayo. At yan, sa mga hindi pa nga pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Marwin Capili, TikTok Athlete since 2023. Sa pagti-TikTok Athlete ko, naka-invest na ako or nakabili na ako ng apartment, 7 doors apartment. Lahat yun, katas lang ng pagiging TikTok Athlete. And kung meron kayong mga question about sa pagti-TikTok Athlete, meron akong, nagsishare din ako, nagtuturo ako. Meron akong grupong ginawa, TikTok Athlete, punta lang kayo doon. Lahat doon nagtatanungan. And kung gusto nyo maraming pang malaman about sa pagti-TikTok Athlete, punta lang kayo doon. And sa page ko, punta lang kayo sa Facebook, YouTube, TikTok, lahat yun, same name lang din naman yung ginagamit ko. At ang natutunan ko dito sa ating podcast is lahat naman tayo mayroong mga pinagdadaanan. And kung ibabansa ka din and nag-iisip ka na gusto mong mag-business, and huwag mo nang palampasin yung pagkakataon, lalo na kung desidido ka. And para makaalis ka na rin sa comfort zone mo, kagaya ko, and kagaya namin na mga ka-affiliate, kasosyo na talagang umalis ka dun sa comfort zone na rat race, na 15-30, na ganun lang lagi ang nangyayari. And ngayon talagang sobrang dami kong natutunan. At yan, palagi lang tayong mangarap. At kung ano man yung mga problema na kinakaharap natin is kailangan lang natin silang harapin. Yan, maraming salamat mga ka-athlete sa pagsama sa atin. At palagi niyong tatandaan na palagi tayong magsumikap at umangat.